Ako si Desiree Vidal mula sa Lumina News. Nag-uulat. Ngumiti ng malaki si Desiree sa kamera na nakatutok sa kanya. Sa kabila ng tumatagaktak na pawis sa kanyang noo dahil sa init ng araw, hindi niya binura ang ngiti sa labi hanggat hindi naririnig ang cue na tapos na ang kanyang trabaho. Okay, good job everyone. We're done. Pack up na tayo. Ligpitin ang mga kamera. Sigaw ng isang staff mula sa istasyon ng TV na kanyang pinagtatrabahuhan. Siya, si Desiree Vidal, 24 na taong gulang at isang news TV reporter. Mabilis ang galaw ng bawat staff. Maging si Desiree ay abala sa pag-aayos ng sarili. Nang ayos na ang lahat, agad din siyang sumakay sa sariling sasakyan para umuwi. Pasilip-silip pa siya sa suot na relo upang tignan ang oras. Di pa ako late. May time pa ako para mag-prepare. Nakangiti niyang wika habang marahang tinatapik ang steering wheel at saglit din siyang dumaan sa isang coffee shop para bumili ng cake bago dumiretso sa bahay. Nang makarating sa bahay, nagpalit lamang siya ng suot na damit pagkatapos muling kinuha ni Desiree ang susi ng sasakyan. Anak, kadarating mo lang. Di ba galing ka lang sa trabaho, tas aalis ka na naman? Sa kampo na naman ba ang punta mo? Magpahinga ka kaya munang bata ka? Hindi maiwasang sigaw ni Aling Delia sa kanyang anak na naghahanda na naman sa pag-alis. Ang Campo Joaquin Police Office o Campo ay ang pinakamalaking istasyon ng kapulisan sa bayan ng San Joaquin. At dito madalas namamalagi si Desiree tuwing tapos na ang kanyang trabaho. Mama naman, wag mo na kaya akong pigilan no, alam mo naman para to sa love life ko eh. Nakalabing saan niya sa ina at malambing na niyakap mula sa likod. Ha, bahala kang ang bata ka. Mabuti na lamang at hindi nagagalit sa'yo si Sargento. Aba, ilang taon mo na bang kinukulit ang batang yun? Pasalamat ka at pinapayagan ka pa niyang pumasok sa kampo. Pagsuko na lamang ni Delia, pagkatapos tinungo na ang kusina. Sumunod naman si Desiree sa ina at dinampot niya ang isang kulay pink na lunch bag at isinilid sa loob noon ang pink din na Tupperware. Sunod niyang isinilid ang biniling sliced cake. Mama, ganyan talaga. Maganda ang anak mo eh. At saka hindi naman ako tinataboy ni Mason kasi may gusto rin siya sa akin. Kahit na confident siyang sinabi yun, hindi niya naman magawang tumingin ng diretso sa mata ng kanyang ina. Dahil sa oras na gawin niya yun, malalaman nito na nagsisinungaling siya. Kapag nalaman nito na kulang na lang ay ihagis siya ni Mason sa labas ng kampo. Dahil sa kanyang kakulitan, tiyak makakatikim siya ng kurot sa singit galing sa kanyang ina. Si Sergeant Mason Martinez ang pulis na matagal niya nang hinahangaan. Nagsimulang magkagusto si Desiree sa sarhento nung minsan tinulungan siya ng binatang pulis na ayusin ang tumirik niyang sasakyan habang papunta sa trabaho. At simula nun, naging crush niya na si Mason. Palagi niyang binibisita at dinadalhan ng pagkain ng binata. Mama, alis na po ako. Malapit na ang lunch break ni Mason. Sigaw na paalam ng natatarantang si Desiree habang nakaharap sa salamin para tignan kung may lampas bang lipstick sa labi pagkatapos ay aligagang binitbit ang mga pagkain. O sige, mag-iingat ka. Mabilis na pinaandar ni Desiree ang kanyang kotse at tinahakandaan papunta sa presinto. Nang makarating sa harap ng kampo, agad na lumabas ang dalaga sa kotse at sinilip ang oras mula sa suot na relo. 5 minutes na lang, lunch na nila. Sakto lang palang dating ko. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Inayos ang nagusot na damit at maingat na kinuha ang lunch bag. Pagbukas ng bubog na pintuan, ay agad na sumigaw si Desiree na nagpagulat sa mga taong nasa loob. Good afternoon everyone, every 2, every 3! Namiss niyo ba ako? Masiglang sigaw ni Desiree. Malakas ang loob niya na mag-ingay dahil ilang minuto lang naman at lunch break na kaya panatag siya na wala siyang maaabalang trabaho. Oh, ikaw na pala yan Desiree, ang aga mo ngayon ah. Aakyat ka na naman ba ng ligaw? Natatawang tanong ni Officer Mateo, binatang pulis na kaibigan ni Mason. Sir Mateo! Good afternoon. Yes, aakyat ako ng ligaw. Nasaan na ang sarhento ko?
Dinalhan ko siya ng pagkain. Malaki ang ngiting tanong ni Desiree, sabay taas ng dalang pink na lunch bag. Alanganin na napakamot sa ulo si Mateo bago hilaw ng umiti. Desiree, ano kasi? Nabitin ang sasabihin ng lalaki nang marinig nila ang boses ng tumatawang si Mason. Nilingon ni Desiree ang pinto, bumukas yun, at pumasok ang nakangiting si Mason kasama ang isang babaeng pulis. Ayan na pala si Mason. Nakangiwing saad ni Mateo. Sergeant! May dalaw ko ulit. Sigaw ng lalaki sa kaibigan sabay lapit, at may ibinulong sa tenga nito pagkatapos ay bumalik na sa kanyang mesa. Miss Vidal, what are you doing here? Kunot noong tanong ng binata kay Desiree. May dala akong pagkain para sa'yo. Mahinang sagot ni Desiree. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang supot na bitbit ng binata pati na rin ang babaeng pulis na kasama nito. Nakabili na kami ni Officer Mendoza ng pagkain. Ibigay mo na lang yan sa iba pagkatapos umalis ka na. Walang ganang saad ng binata sa kanya bago dumiretso papasok sa loob ng opisina nito. Pero, para sa'yo to. Nakanguso niyang sagot at hinabol ang binata. Nadaanan pa niya ang table ni Officer Mendoza. Hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili sa babaeng pulis. Ganito ba ang tipo ni Mason? Naitanong na lamang niya sa kanyang sarili. Nakasuot ng police uniform ang babae, hukab na hukab ang katawan nito sa uniformeng suot, at maganda ang hubog ng katawan. At kapansin-pansin, ang malalaki nitong dibdib. Samantala, ibinaba niya ang tingin sa suot na damit. Nakasuot siya ng isang simpleng white t-shirt at pinatungan niya ito ng jumper suit bago pinaresa ng kulay puting rubber shoes. Nagmumukha siyang bata dahil sa kanyang ayos. Malayo sa itsura ng pinagsesilosang pulis. Maganda ito, may kurba, matalino, at nakakasama pa ni Mason sa trabaho. Sa ganoong klase ng babae, hindi siya mananalo. At alam niya yon. Hindi ko kailangan ikumpara ang sarili ko sa iba. I am beautiful in my own unique way. Think positive lang, self. Mahuhulog din sa'yo si Mason. Pagpapalakas ni Desiree ng kanyang loob. Nang makarating sa harap ng pintuan ng opisina, marahan siyang kumatok. Hindi na hinintay pa na may sumagot dahil binuksan niya agad yon. At bumungad sa kanya si Mason na may hawak na plato at baso at naghahanda ng kumain. Sa kabilang banda, napabuga naman ng malalim na buntong hininga si Mason na makita niya si Desiree na pumasok sa kanyang opisina. Hindi na niya napigilan ng dalaga dahil mabilis na itong naupo sa sofa. What are you doing here? Akala ko umalis ka na. Tanong niya sa dalaga habang ipinagpapatuloy ang paglalagay ng pagkain sa plato na babasagin. Hindi ko pa naibibigay sa yung pagkain na dala ko kaya hindi pa ako umaalis. My mother helped me to prepare this food kaya kahit para sa effort lang ni mama tanggapin mo na tong pagkain. Confident, ngunit sa bandang huli naging pabulong ang sagot ng dalaga habang pinaglalaruan ang mga daliri. Tinapunan ng tingin ni Mason ang pink na baona na nasa kandungan ni Desiree. Muli siyang napabuntong hininga pagkatapos ay tumalikod para kumuha ng isa pang plato at kutsara. Come here. Tawag niya sa nakangusong dalaga. Kainin natin yung dala mong pagkain, sabayan mo na ako. Nagliwanag ang mukha ni Desiree dahil sa narinig. Mabilis siyang tumayo bago dali-daling lumapit sa lamesa. Sabi na nga ba, hindi mo ako matitiis Masiglang wika ni Desiree habang inilalabas ang pagkain mula sa baonan. Iniabot niya ang dalang ulam kay Mason na noon ay nakapaglagay na ng kanin sa 2 plato. Nagustuhan mo ba? Masarap yan. Si mama nagluto ng lahat ng to dahil kagagaling ko lang sa trabaho. Pero huwag ka mag-alala, next time luto ko naman na matitikman mo. Nakangiting wika ni Desiree sa binata. Pinagmasdan ni Mason ang menudo na nasa harapan. Ang mama mo rin ba ang gumawa nito? Taas kilay na tanong ng binata habang tinutusok ang hugis pusong carrots na nasa ibabaw ng ulam. Hala, syempre ako gumawa niyan, no? Hindi ako nagluto, pero ako nag-design para may ambag naman ako. 3 carrot hearts para
I love you. Masiglang sagot ni Desiree. Tumaas ang kilay ni Mason dahil sa sinabi nito. Ngunit pinili niya na lamang na hindi magsalita. Kinain niya ang carrots na nakatusok sa tinidor bago isinunod ang kanin at ulam na binili sa labas. Eat your food, Miss Vidal. Ilang minuto lamang ang lunch break ng mga tao dito. Pagkatapos mong kumain, umuwi ka na. Seryosong utos ni Mason at pinagpatuloy ang pagkain. Parang walang narinig na utos ang dalaga. Dahil nagawa pa nito humalumbaba at panoorin na kumakain si Mason. Kahit kumakain ka, ang gwapo mo pa rin tignan, Sergeant. Ay, dyan mo ako nakuha eh. Nakatulalang sabi ni Desiree. Kumain ka na lang dyan kung ano-ano pa lumalabas sa bibig mo. Seryosong wika ng binata. Ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Desiree ang pamumula ng tenga ni Mason. Sa halip na punahin yun at tuksuhin ng pulis ay pinili na lamang niyang sabayang kumain si Mason dahil kung mangungulit pa siya baka tuluyan na talaga siyang paalisin ng lalaki. Makalipas ang ilang minuto tapos nang kumain ng dalawa. Si Mason na nagligpit ng kalat habang si Desiree naman inaayos ang dalang baunan. Ihahatid na kita sa labas. Umuwi ka na, Miss Vidal, at magpahinga. Huwag ka na ulit pupunta dito kung kagagaling mo lang sa trabaho. Isa pa, huwag ka na rin magdadala ng pagkain. Kaya kong bumili sa labas. Masungit na bili ng binata habang binubuksan ang pintuan ng opisina. Sergeant, tagal niyo sa loob ba? Anong ginawa niyong dalawa, ha? Puno ng mali siyang saad ni Mateo. Shut up, Mateo. It's not what you think. Bulyaw ni Mason sa kaibigan. Napangiwi naman si Desiree nang makitang binato ni Mason ng lapis ang kaibigang pulis. Officer Mateo, sabay kaming kumain ni Mason. Tapos inubos niya yung dala kong ulam. Mayabang na wika naman ni Desiree. Talaga? Himala. First time kanyang inaya na sabay kayong kumain. Wika ng lalaki at binigyan ng makahulugang tingin si Mason na masama na ang titik. Kaya nga at sobrang saya ko. Sa susunod magdadala ako ulit ng pagkain dito para sabay ulit kami. Nagsalubong ang kilay ni Mason. Miss Vidal, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Sabi ko hindi ka na ulit magdadala ng Naputol ang sasabihin ni Mason nang biglang sumabat si Mateo. Mason, damot mo naman. Gusto mo lang siguro masolo ang dalang pagkain ni Desiree kaya pinagbabawalan mo na siya magdala dito, no? Desiree, huwag ka makinig dito kay Mason. Bumisita ka ulit dito sa kampo kung kailan mo gusto. Tapos pahingi na rin ang dala mong pagkain sa susunod, ha? Baling naman ng lalaki kay Desiree. Sure, dadamihan ko sa susunod para makapag-share din sa inyo, officer. Natutuwang wika ng dalaga. Napahilot sa sentido si Mason pagkatapos ay umismid. Naiinis siya sa kaibigang si Mateo dahil ang lalaki pa talaga ang kumukonsinti sa ginagawa ni Desiree. At alam ni Mason na hindi niya mapipigilan pa si Desiree sa kung anong gustong gawin nito. Lalo na at mukhang suportado ng kanyang kaibigan, ang babae. Miss Vidal, let's go. Ihahatid na kita sa labas. Pagkuha niya sa atensyon ng dalaga. Dahil kung hindi niya yun gagawin, baka maghapon pa mag-usap sina Desiree at Mateo. Ay, oo nga pala, uwi na ako. Bye, Officer Mateo. Babalik ako dito bukas. Kaway na paalam ng dalaga. Hinawakan ni Mason ang kamay nito bago marahang inalalayan palabas. Bumaling si Mason sa likod para silipin ang kaibigang si Mateo. Seloso. Pagbasa niya sa buka ng bibig ng kaibigan na tumatawa pa. Gago. Walang boses niyang wika na nagpalakas palalo sa tawa nito. Nang maihatid niya ang dalaga sa sasakyan, muli siyang nagsalita. Desiree, I'm serious about what I said earlier. Di mo na kailangan pang pumunta ng kampo para dalhan ako ng pagkain. Ngumiti naman ang dalaga sa kanya. At seryoso din ako sa sinabi ko na babalik ako rito, Mason. You can't stop me. Naliligaw nga ako sa'yo, di ba? At isa pa yan. Napahilot si Mason sa kanyang noo nang marinig niya ang panliligaw kuno sa kanya ng dalaga. Tigilan mo na ang pagbisita sa akin sa kampo. Nasabi na lamang ni Mason. Alam ni Mason ang nararamdamang atraksyon ng dalaga para sa kanya. Araw-araw ba namang nagagawi ang dalaga sa kampo at lantarang ibinabalita sa mga katrabaho niya
na nililigawan siya nito. Kaya halos lahat ng tao sa kampo, tinutudyo siya. Bakit? Nahihiya ka ba sa mga katrabaho mo na ako ang babae pero ako naliligaw sa'yo? Mapaglarong wika ni Desiree. Umiwas ng tingin si Mason. Sagutin mo na kasi ako, Sergeant. Dagdag pa ng dalaga na natatawa at kumukurap-kurap pa. You talk nonsense. Uwi na! Pagsusungit ni Mason. Maingat na sumakay si Desiree sa kanyang sasakyan. Mabait at gentleman ka pala, Sergeant eh. Kahit na palagi mo ako sinusungitan. Bungis-ngis ni Desiree. At hindi kasi nakaligtas sa paningin niya ang ginawang pag-alalay at pagharang ng palad ng binata sa itaas ng bahagi ng kanyang sasakyan para hindi siya mauntog. Uwi na! Nakangiting in-start ni Desiree ang sasakyan bago bumusina ng ilang beses. Kahit na makarating sa bahay, hindi mapawi ang ngiti sa labi ng dalaga. Kinabukasan maagang pumasok si Desiree sa trabaho. Napansin niya ang mga abalang staff at kapwa niya mga reporter na hindi mapakali. Anong problema? Tanong ni Desiree kay Laika na tulad niya ay isa ring reporter. May natanggap na tawag si Ma'am Carol. Malaking scope dahil murder issue. Bulong sa kanya nito. Nagulat si Desiree sa narinig. Murder? Saan daw? Sinong pinadala ng Lumina News para i-cover ang nangyari? Wala pang pinapadala si Ma'am Carol. Dahil ngayon lang din niya natanggap ang tawag. Sana nga tayo ang mapili niya. Sagot ng babae. Alam mo ba yung lugar na pinangyarihan ng krimen? Tanong ni Desiree na puno ng kuryosidad. Sa Barangay Esteban daw. Hindi ba sakop yun na bayan ng San Joaquin? Taga doon ka, hindi ba? Gulat na gulat si Desiree sa narinig. Sa kabilang bayan siya nagtatrabaho. 2 oras na biyahe mula sa bayan ng San Joaquin. At hindi kalayuan ang Barangay Esteban sa Barangay Makiling kung saan siya nakatira. Oo, medyo malapit ngayon sa barangay namin. Pero kanina naman na umalis ako sa bahay, walang balita si Mama tungkol sa naganap na patayan sa kabilang barangay. Naputol ang usapan ni Desiree at ng katrabahong si Laika dahil biglang dumating ang boss na si Ma'am Carol. Inanunsyo nito kung sino magko-cover ng balita sa Esteban at sa kasamaang palad, hindi si Desiree ang napili. Ma'am Carol, I think mas mapapadali po ang pagkuha ko ng impormasyon kung isasama ko po si Desiree. Alam niya po kasi ang lugar dahil taga San Joaquin siya eh. Mungkahin ni Laika sa boss. Binalingan ni Desiree ng tingin ng dalaga. Sige, ikaw na bahala, Laika. Malaking scope ito. Kung sakali, dahil ito ang unang kaso ng patayan sa bayan ng San Joaquin. Mag-iingat kayong dalawa. Saad ng ginang. Salamat po, ma'am. Sabay na wika ni Desiree at Laika. Nang makarating ang dalawa sa lugar na pinangyarihan ng krimen, marami ng tao. Napapalibutan na rin ng barricade tape ang lugar. Sa isang apartment na ganap ang krimen. Ang mga pulis ay pinipigilan na ang mga tao na makalapit sa katawan ng patay na biktima. May taklob na puting tela ang katawan, ngunit dahil sa mga takas na buhok na hindi na itago ng tela, napag-alaman ni Desiree na babae ang biktima. Unang nilapitan ni Desiree ang mga pulis na abala sa pagpigil sa mga taong kumukuha ng larawan. A good day, officer. I'm Desiree Vidal from Lumina News. Maaari ho ba magtanong sa inyo? Wika ni Desiree sa isang pulis sabay pakita ng ID niya bilang reporter, habang ang kasamahan niya si Carol, nagsisimula na ring magtanong-tanong. Nang sapat na ang impormasyon na nakalap ay nagsimula na si Laika sa pagbabalita. Samantalang si Desiree naman, nagsimula na ulit maglibot sa lugar. May hinahanap siya sa kumpol ng mga pulis na rumeresponde. Abala ang dalaga sa pagmamasid ng isang sigawang kanyang narinig. Desiree! Nilingon ni Desiree ang tumawag sa kanyang pangalan. Oh, Officer Mateo! Bati niya sa kakilalang pulis. Tama nga ang hinala niya na nasa lugar na yun si Mateo. Maaaring nandito rin si Mason. Yun ang nasa isip niya. At saglit, nanilingon ang likuran ng binata. Si Sergeant ba ang hanap mo? Nakangising tanong ng officer kay Desiree. Tumango siya. Naroon si Mason sa loob ng barangay hall. Turo ng officer sa barangay hall na hindi naman kalayuan sa kanilang pwesto. Ini-interview yung pinaghihinalaang suspect. Dagdag ng lalaki. Pwede ba akong pumunta doon? Tanong niya kay Mateo.
Ayon lang, mahigpit na pinagbabawal ang panonood sa ginagawang interview ni Sergeant. Lalo na kung hindi ka pulis. Narito ka ba para magbalita? Hintayin mo na lang si Mason matapos. Patapos na rin yun sa pag-i-interview. Dugtong pa ng officer. Pagkatapos ng usapan, nagpaalam na rin ng pulis. Ilang oras din na pinaghintay ni Desiree kay Mason. Kaya na makita niya na lumabas ng binata sa barangay hall, agad niya itong nilapitan. Narito ka ba para mag-cover ng balita? Tanong ng binata nang makita siyang humahangos. No. Yung isang reporter ang magko-cover tapos na ata sila. Sagot niya kay Mason. We will give our statement after we interview the alleged suspect. Pero sa ngayon, wala pa ako may dadagdag sa impormasyon na nakalap ng istasyon nyo. Seryosong saad ng binata pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Hindi na nag-abala si Desiree na habulin ng binata. Dahil alam niya, naabala si Mason sa trabaho. Nakita niya kasi na mabilis na sumakay ang binata sa police mobile. Kasunod nito, ang isa pang sasakyan, lula ng sospek at iba pang mga pulis. Inabot ng 3 araw ang investigasyon ng mga pulis. Akala nila maisasarado na ang kaso dahil may sospek na namang naituro. Ngunit lumabas na inosente ito matapos mapanood ang CCTV video na nagpapatunay na wala ang lalaki sa pinangyarihan ng krimen at gumagala pa rin ang totoong sospek. Yun ang dahilan kung bakit ilang araw nang problemado si Mason. Pero sa kabila ng kaguluhan sa bayan, patuloy pa rin si Desiree sa pagbisita sa kampo. Nang makapasok sa loob ng presinto, agad niyang nabungaran na nakabusangot na si Officer Mateo. At sa harap nito ay ang isang magandang babae na puno ng gasgas sa muka. Miss Hansen, pang ilang violation mo na to? Reckless driving at traffic rules violation na naman ang kaso mo. Grabe, di ka ba napapagod na palagi kang nahuhuli kasi ako pagod na? Rinig niyang wika ni Mateo sa babae pero inikutan lamang nito ng mata ang problemadong pulis. Then, don't arrest me and let me do what I want, officer. Sagot ng babae na narinig ni Desiree. Napatawan na lamang si Desiree nang makita na mas lalong na-stress si Mateo. Nilampasan niya ang mga ito at dumiretso sa opisina ni Mason. 3 beses siyang kumatok sa pinto bago ito buksan. Halos maawa si Desiree sa itsura ni Mason nang makita niya ang ayos nito. Halata sa mukha ng binata na kulang sa tulog. Magulo rin ang buhok ng lalaki. Ngunit kahit na ganon, gwapo pa rin ang binata sa kanyang paningin. Sergeant, natutulog ka pa ba? Nag-aalala niyang tanong sa binata. Agad namang umangat ang paningin ni Mason. I've been busy with the recent murder case we're handling. Pagod na wika nito. Hanggang ngayon ba hindi pa rin nahuhuli ang suspect? Umiling ang binata. Wala pa ring maiturong suspect. Kaya abala kami ngayon. Ilang araw nang abala ang kapulisan para mahuli ang pumatay. Halos araw-araw rin kami nasa Barangay Esteban para maghanap ng witness at mga ebidensya. Bumuntong hininga ang binata pagkatapos ipinikit ang mga mata at isinandal ang likod sa swivel chair. Pinagmasdan ni Desiree ang nakapikit na binata. Mukhang problemado talaga ang lalaki kaya mabilis siyang nag-isip ng paraan para kahit papano gumaan ang pakiramdam nito. Tara, Sergeant, samahan mo ko. Masiglang wika niya. Napamulat ang binata nang maramdaman ang kamay ni Desiree na nakahawak sa kanyang braso. Hindi na binigyan ni Desiree ng pagkakataon na sumagot ang lalaki. Dahil hinila niya na ito patayo at sabay nilang tinahakandaan palabas ng opisina. Saan punta mo, Mason? Sigaw ni Mateo. Officer, pera muna kay Sergeant ah. Si Desiree na ang sumagot sa tanong na yon. Binalingan ng dalaga ang hila-hilang si Mason. Let's go to the nearby park. Try to loosen up a bit. I know it has been a very stressful week for you. So let's take a walk to help you get a break from the problems at the office. Magbibehave ako, promise. Saad ni Desiree sabay taas pa ng kamay. Sa malapit na park nga sila nagpunta. Magkatabi na umupo sa upuang kahoy. Lihim na napangiti si Mason dahil sa sobrang payapa ng lugar. Saglit niyang ipinikit ang mga mata at pinakiramdaman ng malamig na simoy ng hangin, ngunit agad na kumunot ang kanyang noo nang maramdamang tumayo ang katabing si Desiree. Mang Ruben! Pabili nga po ng taho!
Sigaw ng dalaga sa dumaang magtataho. Gusto mo pa ng taho, Mason? Baling na tanong ni Desiree sa kanya. Masarap ang taho kay Mang Ruben. Suki niya ako eh. Dugtong pa nito. Tumango naman siya sa alok ng dalaga. Oh, Desiree, ikaw pala yan. Wala ka bang trabaho ngayon, iha? Wala ho. 2 taho nga ho, Manong. Pakadamihan ho ng sagot Ardibal ha. Request pa ng dalaga sa matandang tindero. Si Sargento pala ang kasama mo, iha. O libre ko ng taho. Wika ng matanda nang makilala siya nito. Agad na umayos na upo si Mason. Hindi na ho, Manong. Babayaran na po namin ang mga ito. Magalang niyang wika at bumunot ng 50 mula sa kanyang wallet. Tama po si Mason, Mang Ruben. Kunin niyo na po yung bayad. Sayang kung kikitain niyo ngayong araw kung ililibre niyo pa kami. Mukha pong may iba pa kayong pupuntahan ah. Puna pa ng dalaga nang makita ang isang bungkos ng dilaw na bulaklak na bitbit na matanda. Oo. Bala kong bisitahin ang puntod ng anak ko. Ito nga at dinalhan ko siya ng paborito niyang bulaklak. Nakangiting sabi ng matanda. Ganun ho ba? Sige ho, Mang Ruben, salamat ho. Masiglang wika ni Desiree nang ibinigay na matanda ang kanyang biniling taho. Nilisa na rin ng matandang lalaki ang lugar. Tahimik nilang inubos ang taho nang biglang tumunog ang cellphone ni Mason para sa isang tawag. Hello, Mateo. Sagot ni Mason. Pinanood siya ng dalaga. What did you say? Sige, pabalik na ako sa kampo. Gulat na wika ni Mason pagkatapos ibinaba ang tawag. May problema ba? Nilingon siya ng binata. May panibagong bangkay na natagpuan sa Kalinga, isang barangay dito sa San Joaquin. Tiimbagang nasagot ni Mason bago dali-daling tumayo para bumalik na sa kampo. Ganun ba? Ano na bang nangyayari sa bayan natin? Sunod-sunod na patayan na nagaganap. Bakas ang takot sa boses ni Desiree. Kailangan na nating bumalik, hinihintay na ako ni Mateo. Kung ganun, tara na. Ilang minuto lang na paglalakad, nakabalik na ang dalawa sa kampo. Miss Vidal, mag-iingat kapag uwi. Turn on your phone's GPS, and since you have my contact number, text me once you get home. It's no longer safe to wander around San Joaquin, so stay at home for the time being. And please, huwag ka na munang bumisita dito sa kampo. Seryosong paalala ni Mason sa kanya. Marami pang ibinili ng binata kay Desiree. Hindi maiwasan ni Desiree na makaramdam ng siya sa kanyang puso dahil sa pag-aalalang pinapakita ni Mason sa kanya. Kahit naman sinusungitan siya ng binata, ramdam niyang unti-unti niya nakukuha ang loob ng pulis. Samantala, sa kampo, abala ang mga pulis dahil sa panibagong biktima ng serial killer. Sergeant, saludo ni Mateo. Maris Lopez, 24 years old, call center agent, 7 saksakang natamo ng biktima at walang maiturong suspect dahil walang nakasaksi sa pangyayari. Wala rin CCTV sa lugar. Pagbibigay impormasyon ni Mateo kay Mason. Sa tingin mo ba, konektado ito sa unang naging kaso sa Esteban? Maaaring konektado ang dalawa. Kalapit barangay lang ng Kalinga ang Esteban. Sagot ng lalaki. Kailangan na nating mahuli ang killer. Natatakot na ang mga mamamayan ng San Joaquin dahil sunod-sunod na patayang nagaganap. Problemadong wika ni Mason. Mabilis na lumipas sa mga araw. 1 linggo na ang nakalipas matapos ang pangalawang biktima ng hindi pa nahuhuling killer. Naging abala ang kapulisan kaya halos 1 linggo na rin na hindi nakakabisita si Desiree sa kampo. Miss ko na agad si Mason, lintik kasi na serial killer yan. Dahil sa kanya, hindi ko nabibisita si Mason. Nakangusong wika ng dalaga. Dahil mabilis na natatapos ang trabaho ni Desiree, wala siyang magawa sa mga bakante niyang oras hanggang sa nakaisip siya ng paraan kung paano mapapalapit muli sa abalang si Sergeant Martinez. Paano kaya kung pag-aralan ko rin ang mga nangyayaring trahedya sa San Joaquin? Hindi naman ako mahihirapan sa pagkuha ng mga kailangan kong impormasyon sa trabaho. Kakausapin ko na lang si Laika dahil halos siya naman ang nag-cover ng balita lahat tungkol doon. Wika ni Desiree na tumatangu-tangu pa. At ganoon nga ang ginawa ni Desiree kinabukasan.
Kinausap niya ang katrabaho at hiningi ang mga nakalap nitong impormasyon. Ano bang gagawin mo dito sa mga hiningi mo sa akin, Desiree? Nagtatakang tanong ni Laika habang ibinibigay ang isang brown envelope. Nagkibit-balikat lamang si Desiree. Baka kasi bawiin pa ni Laika ang envelope kapag nalaman nito na para sa inaagaw niyang love life ang pabor na hinihingi niya. Lalo pa, at ang ibang laman ng envelope ay mga confidential reports. Nung araw na yon, nagsimula na si Desiree sa bago niyang pagkakaabalahan. Marami siyang nalaman tungkol sa isyu ng mga patayan sa San Joaquin. Ang unang biktima, si Ashley Mortel. 24 na taong gulang at nagtatrabaho bilang cashier sa isang malaking convenience store sa Esteban. Pagbasa ni Desiree sa impormasyon mula sa papel sa kanyang hawak. Namatay dahil sa 7 saksak sa katawan habang papauwi sa apartment at walang nahuling suspect. Hindi maiwasan ng dalaga na makaramdam ng takot. Napakawalang puso naman ang gumawa nito. Sunod namang binasa ng dalaga ang pangalawang kaso ng murder. At gaya ng naunang biktima, babae rin ito at edad 24 na taong gulang at namatay din sa 7 saksak. Marami pa siyang nabasa na hindi kailanman lumabas sa publiko. Napuno ng kuryosidad si Desiree dahil sa mga nalaman. Naisip niya na kausapin si Mason na kung maaari tumulong siya sa investigasyon ng pulisya. Sa lawak ng koneksyon niya bilang news reporter ng Lumina News, alam ni Desiree na makakatulong siya dito. Kaya naman pagsapit ng umaga, agad siyang pumunta sa kampo para kausapin ng binatang pulis. Ulitin mo nga sinabi mo, Desiree. Parang nagkamali yata ako ng dinig. Tiimbagang nawika ni Mason sa dalagang nakaupo sa sofa ng kanyang opisina. Tutulong ako sa investigasyon tungkol sa murder case na to dito sa San Joaquin at gusto ko na gawin mo akong sidekick mo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Seryoso ang bagay ito, Desiree. At hindi ito isang laro na kung gusto mo basta ka na lang sasali. Hindi napigilan ni Mason na taasan ng boses si Desiree. Akala ata nito, laro lang ang lahat. Sino ba nagsabi na laro lang to? Gusto lang din kitang matulungan. Nagtatrabaho ako sa media. Maaari nga ako makatulong sa inyo eh. Mataas na tonong wika ng dalaga na napatayo sa pagkakaupo ngunit agad ding bumalik sa sofa nang samaan niya ito ng tingin. Oo, inaamin ko na minsan isip bata ako. Pero alam ko naman kung kailan ako dapat magseryoso at kailan dapat hindi. Nakatungong dagdag ng dalaga. Saglit na natahimik si Mason. Tinitimbang niya ang sinasabi nito. Dahil aminin niya man o hindi, alam niyang tama si Desiree. Malaking tulong ang media para mabalaan ang mga mamamayan at pati na rin para sa pag-usad ng investigasyon dahil sa lawak ng koneksyon nito. Fine, pumapayag na ako. At tama ka, kakailanganin namin ng tulong ng media. At ikaw ang magiging susi namin. Okay, pasensya ka na kung nasaktan ka sa sinabi ko kanina, sorry. Malaking ngiti ang iginawad ni Desiree kay Mason. Excited na ako makatrabaho ka, Sergeant. Ako ang magiging pinakamagaling mong sidekick, pinapangako ko yan. Masiglang saad ng dalaga. Napailing na lang si Mason, ngunit sumilay ang maliit na ngiti sa kanyang labi na hindi nakita ng dalaga. Isang katok mula sa nakasaradong pintuan ang nagpalingon sa kanila. Desiree, narito ka na pala. Hindi kita nakita kanina. Nagtatakang wika ni Mateo na pumasok sa loob ng opisina. Abala ka kasi sa babae mo. Walang buhay na sabat ni Mason sa kaibigan. Babae? Pag-uulit ni Desiree. Huwag kang makikinig sa lalaking yan, Desiree. Saad naman ni Mateo at napanguso bago sinamaan ng tingin si Mason. Mabalik tayo. Ba't ka nga pala naparito? Makakasama niyo na ako sa pag-iimbestiga dahil sidekick ako ni Mason. Masayang pagbabalita ng dalaga. Sidekick? Baling ni Mateo sa kaibigan. Siya may gusto na tawagin siyang ganun. Walang ganang sagot ni Mason. Wow! Congrats, Desiree! Ang bilis mo naman mag-upgrade. From manliligaw to sidekick. Proud na ako sa'yo. Tumatawang wika ni Mateo na agad sinimangutan ng dalaga. Dahil kasama ka na namin sa team,
Hindi na kita palalabasin. Mas mabuti na marinig mo na rin ang sasabihin ko kay Mason tungkol sa murder case. Muling saad ni Mateo gamit ang seryosong tono. What is it? May bagong balita ba? May nakitang kutsilyo sa Barangay Aroma. Ilang kilometro ang layo sa Esteban at Kalinga. Base sa investigasyon ng NBI, ito ang ginamit na weapon ng killer sa pagpatay. Dahil akma ang sukat ng kutsilyo sa parehas na lalim ng sugat sa dalawang biktima. Ngayon, sigurado na nga tayong may koneksyon ang parehong kaso. Mahabang paliwanag ni Mateo. Speaking of connection, sabat ni Desiree sa usapan. Nilingon ng dalawang pulis ang dalaga. Sinubukan kong isearch ang pangalan ng dalawang biktima gamit ang Facebook. May nakita kong tiyak na magiging interesado kayo. Facebook. Sigurado ka bang tama ang impormasyon na makukuha natin dyan? It's not even a legit nor a reliable source. Puro scam ang dumadaan sa Facebook ko. Kamot ulong wika ni Mateo. Ano ka ba, officer? Sa panahon ngayon, lahat na impormasyon nakikita na sa Facebook. Nakataas na kilay na sagot ng dalaga. Aalma pa sana si Mateo, ngunit bigla na lang nagsalita si Mason. Stop it, Mateo. Hayaan natin si Desiree na magsalita tungkol sa nadiskubre niya. Ano nakita mo? Seryosong tanong ng sarhento. Parang may switch na biglang nag-on sa katawan ng dalaga. Dahil napalitan ng seryosong ekspresyon ang kaninang mataray na muka. Gaya ng sinabi ko kanina, sinubukan ko i-search sa Facebook ang pangalan ng mga biktima hanggang sa makita ko ito sa isa sa mga Facebook post ni Ashley Mortel, ang unang biktima ng killer. Seryosong saad ni Desiree pagkatapos ay ipinakita sa dalawang pulis ang larawan na nasa kanyang cellphone. Ito, si Ashley Mortel. Turo ni Desiree sa isang babae na nasa bandang kanan ng litrato. 3 ang babaeng nasa larawan. At ito ang hindi ko inaasahan. Ang nasa kaliwang litrato, ang pangalawang biktima na si Maris Lopez. Itinuro naman ng dalaga ang babaeng nasa kaliwa. Mukhang kuha ang larawang yan sa isang beach dahil sa malawak na karagatan na nasa likuran ng mga babae dahil sa suot ng mga ito na damit panligo. Ibig sabihin magkakilala silang dalawa. Tumango naman si Desiree sa sinabi niyo ni Mateo. Tama ka, officer. Magkaibigan, sina Ashley at Maris. Sino naman na isa pang babaeng nasa larawan? Seryosong tanong ni Mason kay Desiree. Siya si Alisa Deres. Kaibigan pa ng dalawang biktima. Seryosong sagot ni Desiree sa binata. Mukhang pati si Desiree nahahawaan ng kaseryosohan ng dalawang kasamang pulis. Maaari kayang biti ni Mateo sa sasabihin bago binalingan ng tingin si Mason. Nauunawaan naman ni Mason ang nais sabihin ng kaibigan. Hindi tayo sigurado kung si Alisa nga ba ang killer. Lalo na at wala tayong matibay na ebidensya laban sa kanya. Saad ni Mason. Tama si Mason. Hindi tayo maaaring magbintang agad dahil maaaring mali ang ating akusasyon. There's a possibility that she's not a killer but rather the next victim of the killer. Ang sinabi niyo ni Desiree ang nagpatahimik sa dalawang lalaki. Namamanghang tinignan ng dalawang lalaki si Desiree. Hindi bagay ang seryoso nitong ekspresyon sa suot na damit. Nakasuot na naman kasi ang dalaga ng jumper suit at nakabraid ang buhok sa magkabilang gilid. Sa kabilang banda, humanga si Mason sa pagiging aktibo ng kanyang sidekick na si Desiree para makatulong sa kasong ito. Ang buong akala niya, puro pangungulit lamang ang alam na gawin ng dalaga. Hindi niya inaasahan na seryoso talaga ito sa pagiging sidekick at nakapagsimula pa nga maghanap ng impormasyon. Interesting. Wika ni Mason habang pinagmamasdan na nakangiting dalaga at lihim siyang napangiti. Susunod na biktima, paano mo nasabi? Tanong ni Mateo sa dalaga nang makabawi sa pagkamangha. Umayos ng upo ang lalaki at matamang naghintay sa sagot ni Desiree. Parang isang estudyante na naghihintay sa leksyon ng guro. Sinubukan ko hanapin ang account ni Alisa Deres. Napag-alaman ko na 24 na taong gulang din ito at nakatira sa Barangay Aroma. Kapareho ng edad ng dalawang biktima at taga San Joaquin din.
Tumangutango naman ang dalawang pulis. Wow! Ang galing mo, Desiree. Maling trabaho yata na pasukan mo ah. Mas bagay sa'yo maging pulis. Mag-resign ka na kaya bilang reporter. Natatawang biro ni Mateo. Pilit na pinapagaan ng mabigat at malamig na atmosfera sa loob ng opisina. Tumagal ng 3 oras ang usapan. Napagplanuhan ng tatlo na kailangan nilang matyagan si Alisa Deres dahil maaaring ang babae ang susunod na bibiktimahin ng killer. Napag-usapan nila na sina Mason at Desiree ang magbabantay sa dalaga. Tuwang-tuwa naman si Desiree dahil ibig sabihin, mas matagal ang oras na makakasama niya si Mason. Bukod pa ron, ay excited siya. Dahil ito ang una niyang trabaho bilang sidekick ni Mason, kaya hindi niya dapat biguin ang hinahangaang pulis. Kinabukasan, nagising si Desiree dahil sa sigaw ng kanyang ina. Desiree! Diyos ko pong bata ka, bumangon ka na dyan! Malakas na sigaw ni Aling Delia sa anak habang binubuksan ang bintana sa kwarto. Ma! Wala ho akong trabaho ngayong araw. Please, let me sleep for another 20 minutes. Ungot na Desiree na inaantok pa. Anong 20 minutes? Gumising ka na dahil nakakahiya kay Sargento Martinez. Kanina ka pa niya hinihintay sa ibaba. Ano? Nasa ibaba si Mason? Gulat na tanong ni Desiree sa ina at napabalikwas sa kama. Oo, kanina pa siya sa ibaba. Kaya bumangon ka na dyan dahil nakakahiya na sa kanya. Ma naman! Ba't kaya niya lang ako ginising? Kung kanina pa pala siya, dapat kanina niyo pa ako pinuntahan dito. Ba't daw po siya na parito? Natatarantang tumakbo si Desiree sa banyo. Sinisi mo pa ako, kanina pa kita ginigising. Ang sabi ni Sargento may pupuntahan daw kayong dalawa. Magde-date ba kayo? Umamin ka nga sa akin, anak. Ginamitan mo ba ng gayuma yan si Sargento? Mariing tanong ni Aling Delia at tinapunan ng kakaibang tingin ng kanyang anak. Mama, hindi ah. Ba't kanya inaayang lumabas? Noon naman ikaw ang nag-aaya ng date. Ginayuma mo ata si Sargento eh. Eskandalos ang wika ni Aling Delia sa anak. Hindi na pinansin pa ni Desiree ang sinabi ng kanyang ina. Dahil ang isip niya, naglalakbay sa lalaking nasa sala ng kanilang bahay. Matapos ayusin ang sarili, nagmamadaling bumaba si Desiree sa sala kung saan naroon ang binata. Hi Sergeant, good morning. Anong ginagawa mo dito? Nalilito niyang tanong kay Mason. Good morning Desiree. I'm here to fetch you. We're going to Barangay Aroma to observe Alisa Deres. Mas maganda na alam natin ang araw-araw niyang ginagawa upang matukoy ang mga nangyayari sa paligid niya at kung may kahina-hinala ba siyang aksyon. Dahil isa rin siya sa tinitignan natin na posibilidad na killer. Mahabang paliwanag ni Mason. Tumangutango naman si Desiree sa sinabi ng lalaki. Sige, hintayin mo lang ako saglit. Hindi ko kasi alam na ngayon pala tayo magsisimula hindi tuloy ako nakagising ng maaga. Pasensya na ha. Nahihiyang wika ng dalaga. No worries, take your time. Mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang kwarto si Desiree. Mabilis ang ginawa niyang pagligo dahil nahihiya siyang paghintayin pa ng matagal ang binata. Makalipas ng 30 minuto tapos na siya. Tara na Mason. Aya niya sa binata na hindi nakatakas sa pandinig ng kanyang ina. Desiree, kumain muna kayo ni Sargento bago kayo umalis. Hindi na, Mama. Sa labas na lang po kami kakain. Mahuhuli na rin kami sa lakad namin Tugon ni Desiree. San ba kasi kayo pupunta? Magde-date ba kayo? Secret nga, Mama. Aalis na kami, bye. Sagot na lamang ni Desiree at hinila palabas ng bahay si Mason na nakakunot ang noo. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi maiwasan ni Mason na tanungin ang dalaga. Bakit hindi mo sinabi kay Aling Delia na sa Barangay Aroma ang punta natin? Naniningkit ang matang tanong ni Mason. Napakamot naman sa ulo si Desiree. Hindi kasi alam ni Mama na tumutulong ako sa investigasyon nyo at sidekick mo ko. Praning kasi yun, baka pag nalaman niya na pinaghahanap natin ang killer mag-alala lang siya. Saad ng dalaga. I see. You want to keep it as a secret. Seryosong wika ng binata. Pasinghap naman na nilingon ni Desiree ang binatang nagdadrive. Yes, sa mga magulang ko lang. Baka kasi pagbawalan nila ako sa ginagawa ko kapag nalaman nila. Hindi mo naman siguro ito sasabihin sa kanila, di ba? Kibit balikat lang ang isinagot ni Mason sa kanya.
Ipinarada ng binata ang dala nitong sasakyan sa gilid ng isang restaurant. Pinatay nito ang makina bago lumabas. Nagtataka namang sumunod si Desiree sa lalaki. Royal Diner? Anong gagawin natin dito? Tanong ng dalaga nang mabasa ang pangalan ng restaurant. Magtatrabaho. Kaswal na sagot ng binata. Hindi malaman ni Desiree kung seryoso ba si Mason. Anong magtatrabaho? Nasa isa kaming restaurant. Ayaw pang aminin na gusto akong i-date bago simulan ng trabaho. Natatawang wika ni Desiree na hindi narinig ng binata dahil nauna nang pumasok sa loob. Malapit sa Glasswall ang napili nilang pwesto, kaya kitang-kita nila ang mga tao na may kanya-kanyang pinagkakaabalahan sa labas. Napaayos na upo si Desiree nang may waitress na lumapit sa kanilang table para kunin ang kanilang order. Good morning, ma'am and sir. Welcome to Royal Diner. May I take your order, please? Nagulat si Desiree nang gumapang ang paningin niya mula sa mukha ng waitress. Nanlalaki ang mga matang nilingon niya si Mason na seryoso lamang na nagbabasa sa hawak na menu. 1 order of royal fried rice with Philadelphia omelette, 1 French toast, and a cup of dark coffee, please. Dikta ng binata sa order nito. Pagkatapos makuha ang order ni Mason, si Desiree naman ang sumunod na nilingon ng waitress, kaya pinili na rin ng dalaga ang kung anong order ni Mason. Is there anything else I can get for you? Tanong muli ng waitress. No, that's all for now, thank you. Saad ni Mason sa tanong ng babae. Just wait for your food, ma'am and sir. Your order will be out shortly. Magalang na sagot ng waitress pagkatapos ay umalis na. Nang makalayo ang babae, ay nanunumbat na tingin ang ibinigay ni Desiree kay Mason. Bakit di mo sinabi sa akin na dito pala nagtatrabaho si Alyssa? Bulong na wika ng dalaga nang makilala ang mukha ng waitress. Sabi ko na sa'yo, di ba? Nandito tayo para sa trabaho. Parang wala lang na wika ng binata. Napanguso na lamang si Desiree. Paano mo nalaman na dito siya nagtatrabaho? Nabasa ko sa initial report na ibinigay ni Mateo. Katulad natin, nagsisimula na rin siya sa pangangalap ng ibang impormasyon. Mahinahon na sagot ng binata pagkatapos ininom ang isang baso ng tubig na nasa harapan. Don't stare at her, baka mahalata tayo. Paalala sa kanya ng sarhento. Tumango naman na parang bata si Desiree. Nagsimula na ang kumain ng dalawa, habang patuloy pa rin na minamatyagan si Alyssa na noon ay kumukuha ng order sa kabilang table. Ngunit napansin nila na tila nakikinala ang dalaga dahil palingon-lingon ang babae sa kanilang banda. Kaya naman umisip ng paraan si Desiree para hindi sila mahuli sa akto. Honeybee, subukan mo ito, masarap. Itinapat ni Desiree ang hawak na kutsara malapit sa bibig ng binata para isubo ang pagkain. Kunot noong tinignan ni Mason ang dalaga. What are you doing? Open your mouth and just go with the flow, Sergeant. Nakakahalata na siya. Bulong na sagot ni Desiree. Nalilito man, ibinuka pa rin ni Mason ang bibig. O diba, sarap honeybee? Ito ang first breakfast date natin. Malambing na wika ng dalaga kay Mason habang pinapanood sa gilid ng mga mata ang pag-iwas ng tingin ng minamatsygang waitress. Buong oras ng pagkain nila, ilang beses na sinubuan ni Desiree ang binata. Nakahinga ng maluwag si Desiree dahil mukhang epektibo ang ginagawa niyang pag-arte. Dahil hindi na muling lumingon sa kanilang table ang minamatyagang si Alyssa. Ang galing ko umarte, no, Sergeant? Ang galing ng sidekick mo. Natutuwang saad ni Desiree habang pinupuri ang sarili. Oh yeah? So sobrang galing mo nga sa pag-arte. Nakalimutan mo na iisa lang tayo ng in-order tas pinatikim mo pa sa akin. Wika ng binata na nababakas na nakakaibang aliw sa boses. Napangiwi naman si Desiree na mapagtanto na tama nga ang binata. O nga pala, siguro hindi niya naman napansin na umaarte lang ako. Nakalabing saad niya na noon ay isinubo na ang huling kutsara ng pagkain pagkatapos ay uminom ng tubig. Tumikim at namumulang nag-iwas ng tingin si Mason nang mapagtanto niya na kutsara ni Desiree ang ginamit sa kanya
tuwing sinusubuan siya nito ng pagkain. Damn, that was an indirect kiss. Aniya sa kanyang isipan. Matapos kumain, muli silang bumalik sa kotse at doon pinagpatuloy ang trabaho. Hapon na, nang umalis sila sa parking lot ng restaurant dahil katatapos lang ng shift ni Alyssa. Sinundan nila ang dalaga hanggang sa tinutuluyan nito. Pagkatapos, muli silang bumalik sa kampo. Anong balita sa naging lakad nyo? Tanong ni Mateo, kina Desiree at Mason. Alyssa, don't look suspicious. Ang buhay niya umiikot lang sa bahay at trabaho. Seryosong wika ni Mason. Pero wag pa rin tayong huminto. I have a feeling that one of these days, the killer will strike again. Seryosong wika ni Mateo. Tama ka. Huwag tayong mapanatag. Ilang araw na nanahimik ang killer. Nakakasiguro ako na may panibagong panganib na naghihintay sa San Joaquin. Segunda naman ni Desiree. At ganun nga ang ginawa ng tatlo. Nagpatuloy sila sa ginagawang pagmamatsyag. Hanggang isang araw, pumunta si Alyssa sa sementeryo. Alam kong nariyan kayo, lumabas na kayo. Saad ni Alyssa habang kaswal na inilalapag ang dalang bulaklak sa ibabaw ng mga puntod. Nagkatinginan sina Mason at Desiree. Nagkibit balikat si Mason at prenteng naglakad palapit kay Alyssa. Nakasunod sa binata si Desiree na may hilaw ng ngiti. Hi Alyssa. Bati ni Desiree at awkward pang kumaway sa babae. Kailan mo pa nalaman na sinusundan ka namin? Sumingap si Desiree dahil sa pagiging prangka ng binatang kasama. Ilang araw na rin. Hindi nakatinging sagot ng babae kay Mason dahil abala sa pagsisindi ng kandila. Akala ko coincidence lang na nakikita ko kayo sa mga lugar na pinupuntahan ko hanggang sa nagtuloy-tuloy yung naging mahigit isang linggo. At di yun normal, Sergeant Martinez. Kilala mo kami? Patiling tanong ni Desiree. Of course. Sino ba ang hindi makakakilala sa Police Sergeant na San Joaquin at sikat na news reporter ng Lumina News? Natatawang wika ni Alyssa sa dalawa. Binalingan ng tingin ni Desiree si Mason habang nakanguso. Mason, hindi tayo magaling na artista. Hindi effective ang acting natin. Hindi mo kasi ginalingan. Paninisi ng dalaga. At yan pa talagang nasa isip mo? Naiiling na wika ng binata sabay pitik sa noo ni Desiree. Aray, masakit yun oh. Daing ng dalaga at mas lalong umuso. Akmang pipitikin muli ni Mason ang noo ng dalaga nang biglang tumikim si Alyssa. Maglalandian lang ba kayo dalawa sa harap ko? Napaigtad naman ang dalawa at mukhang may nakalimutan na tao sa paligid nila. May connection po ba sa pagkamatay ng dalawa kong kaibigan ang ginagawa niyong pagsunod sa akin? Walang bahid na emosyong tanong ni Alyssa. Oo. Pasensya na kung hindi ka naging komportable sa tuwing pinapanood namin ang galaw mo. May isang bagay lang kaming gustong kumpirmahin. Seryosong saad ni Mason. Maaari ka ba namin makausap? Marami kaming gusto itanong sa'yo. Saad ni Desiree. Tumango naman si Alyssa habang diretso nakatingin sa puntod ng dalawang kaibigan. Kung makakatulong yan para magbigay ng hustisya sa nangyari sa mga kaibigan ko, hindi ako tatanggi. May bahid ng lungkot na saad ni Alyssa. Ilang taon mo na silang kaibigan? Simulang tanong ni Mason. Huminga ng malalim ang dalaga bago sumagot. We've been friends since college. Iisang eskwelahan lang ang pinasukan namin magkakaibigan. Mabait silang dalawa kaya hindi ko maintindihan kung bakit sila nagawang patayin ng walang pusong killer na yon. Umiiyak na saad ni Alyssa. Agad namang inalo ni Desiree ang babaeng tumatangis. Mukhang nasaktan talaga ang dalaga dahil sa nangyari sa mga kaibigan at mas lalong pinagtibay nun ang hinala ni Desiree na hindi si Alyssa ang killer. Maging si Mason ganoon din ang naiisip. Nang mahimasmasan si Alyssa, ito naman nagtanong kina Desiree at Mason. Nga pala, paano nyo nalaman ang koneksyon ko kina Ashley at Maris? Saka paano nyo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Nag-aatubiling magsalita si Desiree ngunit kalaunan sumagot din. I checked the Facebook account of one of the victims. Tas nakita ko ang isang post kung saan magkakasama sina Ashley at Maris.
At naroon ka din sa picture. Doon namin unang nalaman na magkakakilala pala kayo sa personal. Ito siguro ang sinasabi mong picture? Wika ni Alyssa habang may kinukuha sa kanyang pitaka. Inilabas ng babae ang isang larawan na katulad nga na nakita ni Desiree sa Facebook. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sino ang isang babae sa larawan? Nagtatakang tanong ni Desiree. Nagsalubong ang kilay ni Mason dahil sa narinig. Lumapit siya sa dalawang babae para tignan din ang larawan. At tama nga si Desiree. May isa pang babae na nasa picture at hindi nila ito nakita sa unang larawan na nahalungkat nila online. Katabi ito ng biktimang si Maris. Nilingon ni Mason si Alyssa. Who is she? Hindi nakatakas sa paningin ni Mason kung paano napaigtad ng babae dahil sa kanyang tanong. Siya si Marigold. Isa pa naming kaibigan. 4 kami sa original na picture pero mukhang sa account ni Ashley. Iyon yung nakita niyong larawan. Hindi siya sinama ni Ashley sa post dahil may tampuhan silang dalawa nun. Kaya kung makikita niyo sa picture ni Maris, ang katabi niya si Marigold. Hanggang sa pareho silang namatay, hindi na nila nagawa pa magkaayos. What did you say? Patay na rin si Marigold? Gulat na tanong ni Desiree. Oo, 4 na taon na siyang patay. Nalunod siya. At noong araw na kinuha ang litratong yan, ang araw din na namatay siya. Malungkot na kwento ni Alyssa. Alam ko marami pa kayong gustong itanong sa akin, pero malapit na kasi ang oras ng pasok ko. Pwede niyo akong kausapin ulit bukas. Sinisiguro ko naman na sasagutin ko lahat ng katanungan niyo eh. Wika ni Alyssa bago binigyan ng maliit ng ngiti ang dalawa. Sumang-ayon naman si Mason at Desiree. Sige, naiintindihan namin. Salamat sa tulong mo. Sumabay ka na sa amin sa labasan. Pag-anyaya ni Desiree sa dalaga na hindi naman tinanggihan ito. Habang naglalakad palabas ng sementeryo, nakasalubong ng 3 tindero ng taho na si Mang Ruben. Tulad ng nakita nila noong nakaraang linggo, may bitbit itong kulay dilaw na bulaklak. Mang Ruben, kayo ho pala, magandang araw po. Bibisitahin niyo po ba ulit ang anak niyo? Masiglang wika ni Desiree nang makita ang matanda. Oo, iha. Dadalhan ko ulit siya ng paborito niyang bulaklak o sige mauuna na ako. Paalam ng matanda pagkatapos ay tumalikod na. Sa kabilang banda pansin ni Mason ang pagiging balisa ni Alyssa nang tuluyan na silang makalabas ng sementeryo. Is there any problem? Tanong niya sa babae. Wala po, sarhento. Sige po, aalis na ako. Balisang tugon ng babae na napapalingon pa sa bungad ng sementeryo. Sige, mag-iingat ka. Habang nasa loob ng sasakyan ng dalawa, pabalik sa kampo, hindi maiwasan ni Desiree na balikan ang naging pag-uusap kanina. Mason, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit inuubos ng killer na yon ang mga kaibigan ni Alyssa? At saka grabe, nagulat talaga ako nang malaman ko na may isa pa pala silang kaibigan. Walang nakuhang reaksyon at tugon si Desiree sa binata. Hoy, Sergeant! Nakikinig ka ba? Nagising naman mula sa malalim na pag-iisip ang binata. Oh, sorry, may sinasabi ka? Saglit na nilingon ng binata si Desiree. Bago muling itinuon ang atensyon sa pagmamaneho. Bumuntong hininga na lamang si Desiree at pinabayaan ang binata. Kinabukasan, magkasama ulit na binaybay ni Mason at Desiree ang daan papunta sa tinutuluyan ni Alyssa para ipagpatuloy ang investigasyon. Ngunit hindi nila inaasahan ang madadatnan sa apartment ng dalaga. Alyssa, ano nangyari sa'yo? Humahangos na tumakbo si Desiree sa kinaruruunan ng dugoang si Alyssa. Naging alerto naman sa paligid si Mason. Iginala niya ang tingin sa paligid ng apartment nang may mapansin siyang lalaki na nakasuot ng itim na jacket na tumatakbo palayo sa lugar. Hahabulin niya pa sana ito ngunit narinig niya ang sigaw ni Desiree. Mason! Tulungan mo ako dito, kailangan natin siya dalhin sa ospital, bilisan mo! Nagdadalawang isip pa si Mason kung susundan niya ba ang kahinahinalang lalaki o lalapit kina Desiree. Ngunit mas pinili niya ang huli. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Desiree na duguan ang mga kamay dahil sa dugo mula kay Alyssa. Let's go to my car! Maingat na binuhat ni Mason ang sugatang babae at dali-daling tinakbo ang nakaparadang sasakyan. Pasok na! Ako na magdadrive! Sigaw ni Desiree mula sa driver's seat.
Hindi na umangal pa si Mason. Maingat niyang ipinasok sa kotse ang dugoang si Alyssa. Naglabas siya ng panyo para itakip sa sugat ngunit walang silbi yun. Hindi niya mapigilang mapamura. Napansin niya ni Desiree kaya maingat niyang hinubad ng suot na blazer at tanging sandong puti na lamang ang naiwan niyang suot pantaas. "What are you doing, woman?" Singhal ni Mason sa kanya nang makita ang kanyang ayos. "O kunin mo na, itakip mo sa sugat niya. Hindi naman pwede ang suot mo dahil leather yan. Mas magiging delikado kung mauubusan siya ng dugo." Hindi naman maiwasan ni Mason na titigan ng ayos ng dalaga. Nakasando lamang ito habang ang isang kamay nakahawak sa steering wheel ng kotse. Hinahangin din ang mabango nitong buhok dahil sa bilis ng pagmamaneho. "Mason, ano ba? Ngalay na ako, abutin mo na!" Reklamo ng dalaga at napapasigaw na. Namumula ang tengang, inabot ng binata ang damit at itinakip sa malalim na sugat ni Alyssa. Pigil naman ang pagmumura ng binata sa sarili. "This is not the right time, Mason. Calm down." Aniya. Nasa gitna ng pagpapakalma ng sarili si Mason nang marinig niya ang mahihinang daing ng nasasaktang si Alyssa. Tila may ibinubulong ang babae, ngunit wala ng sapat na lakas. Kaya inilapit ni Mason ang kanyang tenga sa bibig ng babae. "What did you say?" Flower. Rinig niya ang bulong ng nanghihinang dalaga. Pagkatapos ay naramdaman niya ang pagpatong ng kamay ng babae sa kanyang palad. Bumaba ang tingin niya sa nakakuyom na kamay ni Alyssa. Nakita niya ang bagay na hawak nang wala nang malay na si Alyssa. Kaya binuksan niya yun at kinuha. Ang litrato ng 4 na magkakaibigan. Itinago niya ang litrato sa kanyang bulsa. Dahil maaaring may makuha siyang sagot doon. Ilang minuto pa lamang, nakarating na sila sa malapit na ospital. Agad na inasikaso ng doktor at mga nurse ang pasyente. Inabot ng ilang oras ang paghihintay nila. Nakahinga ng maluwag ang dalawa nang sinabi ng doktor na ligtas si Alyssa, ngunit nananatiling walang malay. Dumating na rin sa ospital ang kamag-anak ng babae, kaya pinili na nilang umalis sa lugar. Muli silang bumalik sa kampo. Dumiretso sila sa opisina ni Mason at naroon si Mateo na abala sa harapan ng isang whiteboard. "Ano yan, officer?" Tanong ni Desiree. Nakita niya ang mga nakadikit na larawan ng biktima maging ang larawan ng ebidensya na nakuha nila sa NBI. "Ano nangyari sa inyo?" Kunot noong tanong ng pulis sa dalawa. Puno kasi ng natuyong dugo ang kanilang mga damit. "Inatake si Alyssa ng killer. Mabuti na lamang at agad namin siyang nakita." Sagot ni Desiree habang ang tingin ay nanatili sa mga larawan na nasa harap. Kaya ganyan na ayos mo? Wow! First time ko makita na hindi ka naka-jumper." Natatawang anang pulis habang pinapasadahan ng tingin ang dalagang si Desiree. "Don't stare at her, Mateo. Kung ayaw mo lumipad sa mata mo, itong lapis na nasa table ko." Inis na wika ni Mason. Nagaling sa banyo at tapos na magpalit ng damit. "Chill! Hindi ko aagawin si Desiree sa'yo. May girlfriend na ako." Tumatawang sagot ni Mateo. Suminghal lamang si Mason sa kaibigan bago binalingan si Desiree. "And you, woman? Pumasok ka sa loob ng banyo at magpalit ka ng damit. May inihanda na ako masusuot mo doon." Utos ni Mason na hinihilot pa ang sintido. Agad namang tumalima si Desiree sa utos ng binata. Nang maiwan ang dalawa, tinapik ni Mateo ang balikat ng problemadong kaibigan. "Tinamaan ka na sa sidekick mo, no? Sagutin mo na kasi, ilang taon na rin naliligaw sa'yo si Desiree." Kantsaw ng lalaki. "Shut up!" "Hi, Mason. Kaya ka siguro masungit kasi wala kang girlfriend." Naiiling na wika ni Mateo. Pagkatapos ay muling inabala ang sarili sa harap ng board. "After this problem, I will make her my girl." "Hindi ngayon dahil marami pang problema." Lingid sa kaalaman ng dalagang si Desiree, may lihim na pagtingin din si Mason para sa kanya. Sa mga araw ba naman na palagi siyang kinukulit ng babae? Binibisita upang dalhan ng pagkain, maging ang maliliit na bagay na ginagawa ng dalaga para alagaan siya? Sadyang nagbibigay ng kakaibang saya sa kanyang dibdib. Dagdag pa ang mga panunukso ng kaibigang si Mateo, pati na rin ang mga kasamahang pulis sa kampo. Unti-unti na rin siyang nahulog sa kanyang sidekick. "Anong binubulong mo dyan?" Nagulat si Mason nang biglang sumulpot mula sa kanyang likuran si Desiree. "Wala.
let's go to Mateo. Lumapit sila kay Mateo na abala sa pagsusulat sa whiteboard. At dahil narito na rin naman kayong dalawa, ipapaliwanag ko sa inyo mga natuklasan ko habang inaaral ang murder case. Ang killer sa San Joaquin ay may 3 biktima. Si Ashley Mortel, Maris Lopez, at si Alyssa Derez. Itinuro ni Mateo ang bakanting espasyo na may pangalan na killer at sa ibaba nito ay ang picture ng mga biktima. Nagsimula sila sa magkakaibang barangay dito sa San Joaquin, ngunit natuklasan nga natin na magkakaibigan silang 3. Kutsilyo ang ginamit na murder weapon. Nakita ang kutsilyo sa barangay Aroma. Malayo ang barangay na yun sa tirahan ng 2 naunang biktima. Pagpapatuloy ni Mateo, hindi ba nakuhanan ng video ang ginawang pagdispatcha ng killer sa kutsilyo? Tanong ni Desiree. Walang CCTV sa lugar kung saan nakita ang murder weapon dahil sa talahiban nito tinapon. Wala ring mahanap na witness dahil liblib ang lugar. Si Mason naman ang sumagot sa tanong ng dalaga. Bukod sa murder weapon, ito pa ang kahina-hinalang bagay na nakalap ng NBI. Itinuro ni Mateo ang mga larawan na nakadikit sa kabilang whiteboard. Naroon ang litrato ng larawan ng mga biktima, ang mga bakas ng sapatos, mga gamit ng biktima at iba pa. Ngunit may isang bagay na napansin si Desiree. Nilapitan niya ang litrato at inalis mula sa pagkakadikit. Binalingan niya ng tingin ng 2 pulis. Ito ba'y kasama rin sa mga ebidensya? Tanong niya, sabay taas ng litrato ng isang bulaklak. Nagtaka siya dahil sa lahat ng nasa larawan, ayun ang hindi pangkaraniwan na nakikita niya sa isang murder scene. Ang hawak niya ay litrato ng isang kulay dilaw na bulaklak. Ibinalik ni Desiree ang tingin sa iba pang larawan at napansin niya na may isa pa ron. Parehas na may dilaw na bulaklak sa pinangyarihan ng krimen. Paliwanag niya sa 2. Wait, kanina may binubulong din si Alyssa habang nag-aagaw buhay. Flower, yun ang paulit-ulit niyang binubulong. Saad naman ni Mason. Flower. Pag-uulit ni Desiree habang nakahawak ang kamay sa baba, na tila nag-iisip. Aha, now I know. Mabilis niyang inilabas ng cellphone at may kinalikot doon. Makaraan ng ilang sandali, iniharap niya sa 2 pulis ang screen ng cellphone na may nakadisplay na bulaklak gaya ng nasa litrato. Marigold, yan ang tawag sa bulaklak na nakita sa crime scene. Parang may kung anong pumitik sa ulo ni Mason nang marinig ang salitang yon. Mabilis niyang inilabas ang larawan na nasa kanyang bulsa at dinikit yun sa board. Napakunot ng noo si Mateo. Ano yung ikinabit mo? Ito ang orihinal na larawan ng magkakaibigan. At ang isang babae na makikita mo sa larawan ay si Marigold. Isa sa mga kaibigan ng 3 biktima ngunit matagal ng patay. Sa tingin niyo ba, konektado siya sa nangyayaring patayan sa San Joaquin? Napaisip si Mason sa tanong ng kaibigan. Nilingon ng binata si Desiree na abala naman sa cellphone. Kung hindi dahil sa dalaga, hindi nila malalaman ang tungkol sa bulaklak. At ngayong may panibagong impormasyon na naman sila natuklasan, ay pakiramdam ni Mason, malapit na sila sa katotohanan. I knew it! Sigaw ni Desiree na nanlalaki ang mga matang nakatutok sa hawak na cellphone. Napatalon sa gulat si Mason at Mateo nang biglang sumigaw si Desiree. Muling iniharap ng dalagang cellphone kina Mason. Bumungad sa 2 pulis ang FB account ni Marigold. Nakita nila ang isang post ng dalaga kung saan may kasama ito. Sino na naman yan? Kamot ulong tanong ni Mateo at may itinuro sa larawan. Ang suspect. Magkasabay na tugon ni Mason at Desiree. Matapos ang usapan, agad na umaksyon sina Mateo at Mason. Kaagad silang naghanda ng arrest warrant para sa suspect at nagsagawa ng plano kung paano ito mahuhuli. Kinabukasan agad nilang isinagawa ang plano. Kaya mo ba? Pwede namang iba na lang ang gawing pain ng kapulisan para mahuli ang suspect. Nag-aalalang wika ni Mason kay Desiree habang hawak ang isang bulletproof vest. Walang takot namang tumango si Desiree. Kaya ko ito, Mason. Kilala ko ang suspect. Tiyak hindi niya ako paghihinalaan kapag nakita niya ako. Bibigyan ko na lamang kayo ng senyales kung huhulihin na siya. Gaya na napag-usapan natin kahapon. Malumanay na sagot ng babae pagkatapos ay kinuha ang vest mula sa kamay ng binata.
Nag-atubili si Mason nang malaman niya na pumayag si Desiree sa papel na gagampanan nito. Ang dalaga kasi ang gagawing pain para sa gagawing operasyon. Are you sure? Hindi mo naman kailangan pang gawin to. Pangungumbinsi ng binata. I am 100% sure, Mason. Huwag kang praning. Hinahawaan mo ko sa kaba mo eh. Natatawa ang aniya. Nag-aalala si Mason sa kaligtasan ng dalaga. Lalo na, at ito ang unang makakaharap ng sospek. Ngunit napanatag ang loob niya sa sinabi ni Desiree. At saka wala na siyang magagawa, kundi ikalma ang sarili dahil nakalatag na ang plano. Panatag ako na magiging ligtas ako kasi alam ko na pinapanood mo ako, Sergeant. Kaya ko to dahil alam ko nandyan ka lang sa likod ko. Hindi mo naman ako hahayaang mapahamak, di ba? Of course. I won't let him hurt you. Seryosong saad ni Mason. Pagkatapos, ay binigyan ng mahigpit na yakap ang dalaga. I will protect you. Nagulat si Desiree sa ginawang pagyakap ng pulis sa kanya. Mason. Nabato siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa sunod na ginawa ng binata. Mabilis siyang hinalikan nito sa labi. Mag-usap tayo pagkatapos ng lahat ng to. Bulong sa kanya ni Mason. Mamaya na ang lambingan, lovebirds, may killer pa tayong huhulihin. Singit ni Mateo sa dalawa. Mabilis na nag-iwas ng tingin ng dalawa. Ilang sandali pa ay pinagbigay alam na kay Desiree na maaari na siyang lumabas. Mag-iingat ka. Wika ni Mason at Mateo. At tumango naman siya sa mga ito. Lumabas si Desiree sa sasakyan at naglakad palapit sa park na dati nilang pinuntahan ni Mason. Naupo siya sa bench habang hinihintay ang pagdating ng suspect. Hindi naman siya nabigo dahil wala pang ilang minuto nakita niya na ito. Mang Ruben! Pabili nga po ng taho! Sigaw ni Desiree. Iha, ikaw na naman? Regular customer na talaga kita, no? Kung normal na pagkakataon lang, sasabayan pa ni Desiree ang pagkatuwa ng matanda. Ngunit matapos malaman ang tunay nitong pagkatao, hindi niya maiwasan na makaramdam ng galit. Naku, syempre Mang Ruben, itong binibenta mong taong pinakamasarap sa lahat. Mula sa likod ng matanda, nakita ni Desiree ang pasimpleng paglapit ni Mason sa lugar. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Desiree sa narinig. Masyado kayo natutuwa sa akin, Mang Ruben. Ako na ba ang sunod sa listahan na papatayin mo? Walang emosyong wika ni Desiree. Naging alerto ang matanda dahil sa narinig. Maya-maya pa tumalim ang titig nito kay Desiree. Alam mo na pala. Ngising wika ng demonyong matanda. Oo, alam na namin lahat ng sikreto mo. Alam na ng lahat na ikaw ang pumapatay sa mga kababaihan dito sa San Joaquin. Natuklasan na rin namin na pumapatay ka para ipaghiganti ang namatay mong anak. Kaya ka nga nag-iiwan ng bulaklak ng marigold sa tabi ng katawan ng binibiktima mo, hindi ba? Dahil hindi lang kapangalan ng anak mo ang bulaklak na yon. Paborito niya din to. Matigas na wika ni Desiree na lalong nagpaalab sa galit ng matanda. Walang takot na tinitigan ni Desiree si Mang Ruben. Malakas ang loob niya dahil nakita niya nang malapit lang sa likod ng matanda mga pulis na naghihintay lang ng tamang tiyempo. Akala mo ba hindi namin malalaman? Na tuwing bumibisita ka sa puntod ng anak mo, bitbit ang mga bulaklak ay senyales na may susunod kang biktima? Itinuturing mong alay sa iyong anak na si Marigold, ang buhay ng mga napapatay mo. Masyado kang pakialamera, iha. Alam mo ba ang ginagawa ko sa mga pakialamera? Tinatapos ko ang buhay. Gaya ng ginawa ko sa mga walang kwentang kaibigan ni Marigold. Hinayaan lamang nila na malunod ang anak ko. Hindi nila tinulungan ang mahal kong anak. Galit na wika ng matanda sabay labas ng kutsilyo mula sa lagayan ng binibenta nitong taho. Napangisi na lamang si Desiree nang may mapagtanto. Ngayon, alam ko na rin kung bakit ang kutsilyo na ginagamit sa pagpatay sa dalawang biktima ay natagpuan sa malayong barangay. Inilagay mo yan sa loob ng dala mo tuwing nagtitinda ka. Walang maghihinala sa mga kilos mo dahil malaya ka nakakapunta sa mga karatig barangay para magbenta. At nang matiyak mo na malayo at liblib ang lugar, saka mo doon tinapon ang murder weapon. Malinis ang pagkakagawa mo.
Ngunit hindi pulido, Mang Ruben. Matalino kang bata. Ngunit sana pinili mo na lang manahimik at hindi nakipagtulungan sa mga pulis. Sayang ka, iha. Mamamatay ka rin. Galit na wika ng matanda at iniamba ang hawak na kutsilyo kay Desiree. Bago pa tuluyang lumapat ang talim ng kutsilyo sa liig ng dalaga, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa lugar. Galing yon sa baril na hawak ni Mason. Tinamaan ang kamay ng matanda na naging sanhi ng pagtilapon ng kutsilyo. Dumaing sa sakit ang matanda at akmang tatakas pa sa mga pulis pero mabilis na sinipan ni Desiree ang tuhod nito. Napaluhod si Mang Ruben sa sahig. Mabilis namang nakalapit sa lugar ang mga pulis at hinuli ang nagwawalang matanda. Bitiwan niyo ako! Uubusin ko kayong lahat, mga walang kwenta! Patuloy na pagsigaw ng matanda habang pinoposasan. Ruben Sikat! Ikaw ay inaaresto sa salang pagpatay kina Ashley Mortel at Maris Lopez at sa tangkang pagpatay kay Alisa Deres. Meron kang karapatang manahimik. Anumang sasabihin mo maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Meron kang karapatang magkaroon ng abogado. Kung hindi ka makakakuha ng abogado, pagkakalooban ka ng korte. Bigkas ni Mason ang Miranda rights sa suspect na si Ruben. Hindi niyo ako maaaring ikulong. Ipaghihiganti ko pa ang anak ko, hindi niyo ako maaaring ikulong. Yun ang mga salitang paulit-ulit na sinisigaw ng matanda. Mang Ruben, tignan mo kung saan ka dinala ng paghihiganti mo. Dadalhin ka lang yan sa impyerno. Kung nabubuhay pa si Marigold, tiyak na disappointed siya sa'yo. Binigo siya ng sarili niyang ama. Seryosong saad ni Desiree sa matanda. Lula ng police mobile ang suspect, nakasunod naman si Desiree at Mason, sakay ng isa pang sasakyan. Nang makarating sa kampo, ay agad na inasikaso ni Mason ang pagpapakulong sa suspect. Nanatili namang tahimik si Desiree sa isang sulok ng silid. Nang sumapit ang gabi, ipinaubayan na ni Mason kay Mateo ang iba pang trabaho. Inilibot niya ang tingin sa loob ng himpilan para hanapin si Desiree. Ganon na lamang ang paglamlam ng kanyang mga mata nang makita na natutulog ang dalaga sa isang tabi habang nakaupo sa plastik na silya. Tahimik siyang lumapit sa natutulog na si Desiree. Hey, wake up. Gising niya sa dalaga, ngunit nanatiling mahimbing ang tulog nito. Inayos ni Mason ang buhok na tumatabon sa mukha nito. So cute. Lihim pa siyang napatawa dahil sa mahinang hilik ng babae. Ilang minuto pang hinintay ni Mason bago muling ginising si Desiree. Hala, sorry nakatulog ako. I'm sorry for making you wait. I got busy. Dapat dinala muna kita sa bahay niyo para nakapagpahinga ka na. Ano ka ba? Hindi rin naman ako mapapakali kung sakaling inuwi mo ako sa amin. Bumuntong hininga si Mason bago tumayo at hinarap ang nakaupo pang si Desiree pagkatapos ay nagsalita. I know this day has been exhausting for us, but could you spare me some time? Punta tayo sa Baywalk? Aya ni Mason sa dalaga. Sure. Pagsang-ayon nito sa kanya. Ilang minuto ay nakarating sila sa Baywalk. Nilakad lang nilang papunta roon na hindi naman yun kalayuan sa kampo. Ang sarap talaga pakinggan ng hampas na alon at amoy ng dagat. At saka mabuti na lang, maaliwalas ang kalangitan ngayon. Buhay na buhay ang mga bituin sa langit. Ang ganda nila pagmasdan. Malamyos na wika ni Desiree habang pinagmamasdan ng kalangitan. They're as beautiful as you. Nahigit ni Desiree ang kanyang paghinga matapos marinig ang mga salitang yun galing kay Mason. Ano sabi mo? Litong tanong ng dalaga. Baka kasi mali lang ang kanyang pagkakarinig. Ang mga bituin, kasing ganda mo sila. Nakatitig ang binata sa mga mata ni Desiree habang sinasabi ang mga salitang yon. Agad na namula ang pisngi ni Desiree. Yon ang unang pagkakataon na sinabihan siya ng maganda ng kanyang hinahangaang pulis. Maganda talaga ako. Baka ma-inlove ka na sa akin yan, ha? Nauutal pambiro ni Desiree sa binata. I already did. Napakurap ang dalaga sa narinig. Hindi makagalaw sa kanyang pagkakaupo at pinoproseso ang mga salitang galing sa binata. Ano? Ano sabi mo? Nauutal na tanong ni Desiree. Sinisigurado niya na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang pandinig. I've fallen for you.
Mahal na kita, Desiree. Parang may lumamutak sa sikmura ni Desiree. You love me? Yes, I love you. And stop repeating that words that I've said. Naaaliw na saad ni Mason. Kanina pa kasi inuulit-ulit ng dalaga ang kanyang sinasabi. Kaya hindi niya maiwasan na lalong matuwa sa reaksyon nito. Lalo na kapag namimilog ang singkit nitong mga mata. I can't help it. Baka kasi nabibingi lang ako at mali ang dinig ko na mahal mo ko. Di ka nagkakamali. It's true that I fell in love with you. Totoo na mahal na kita. Malambing na usal ni Mason. Paano? Kailan? Totoo ba talaga? Hindi to joke? Kasi kung joke to, iyak ako, bala ka dyan. Nangilid ang luha ni Desiree. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ginugulo ng bagyo ng emosyon ng dibdib niya. Saya, gulat, pagtataka, kilig. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Masuyong hinaplos ng lalaki ang basang pisngi ni Desiree dahil sa luha. Shh! Don't cry. Ayoko nakikita kang umiiyak. Lalo na kung ako ang dahilan. Malambing na pag-aalo ni Mason sa umiiyak na dalaga. I just didn't expect this. Umiiyak ako kasi masaya ako. And I'm happy kasi sa wakas mahal mo na rin ako, Sergeant. I thought it would take more years for you to love me back. Patuloy namang inaalo ni Mason si Desiree. Dinala niya ang ulo ng dalaga sa kanyang dibdib at marahang hinaplos ang buhok nito. I'm sorry for loving you this late. Pasensya na sa mga pagkakataon na pakiramdam mo wala akong pakialam sa'yo. Sa mga pagkakataon na feeling mo hindi ko na-appreciate lahat ng effort na ginagawa mo sa akin. I apologize for being rude and distant every time I push you away when you tried to get my attention. I may have seemed indifferent to your efforts, but when I'm alone, you're always on my mind. You ruled my mind, Desiree. Seryosong paliwanag ng binata habang patuloy na sinusuklay ng daliri ang buhok ni Desiree. Tuwing mag-isa ako palagi kitang iniisip. Your smile, your laugh, your presence, I always think of you. At napakalaki kong gago tuwing sinusungitan kita noon. Kasi ayoko na mapansin mo na unti-unti mo nang natitibag ang pader na ipinalibot ko sa puso ko. Alam ko na minsan nagsiselos ka. I didn't mean to hurt you. Minsan halos buliwan ko ang sarili ko tuwing nasasaktan kita. Pagpapatuloy ng binata. Sergeant naman, pinapaiyak mo ko. Malinaw niyang narinig ang salita galing kay Mason, kaya hindi niya mapigilan ang pagbuhos ng panibagong luha sa mga mata. Sobrang saya ni Desiree dahil sa wakas nalaman niya na mahal din pala siya ng hinahangaang pulis. I love you, Desiree. Mahal na mahal kita. Pinunasan ni Desiree ang kanyang luha. Hinarap niya si Mason at marahang hinaplos ang pisngi nito. Kumiliti pa sa kanyang palad ang matalas na balbas ng binata. Mahal na mahal din kita, Mason. Tagal kong hinintay ito. Sobrang saya ko. Kumislap ang mga mata ni Mason dahil sa narinig. Malambing niyang hinawakan ang kamay ng dalaga na nasa kanyang pisngi. I love you, my girlfriend. Musika sa tenga ni Desiree ang narinig niya mula sa binata. He claimed her as his girlfriend. And she likes it. Grabe, Mason. Ang bilis ng in-upgrade ko. From your manliligaw to your sidekick, tas ngayon girlfriend mo na ako. Lihim na napangiwi si Mason. Naalala niya na ang dalaga ang unang nanligaw. Ngunit ipinangako niya sa sarili na babawi siya dito. Liligawan niya si Desiree kahit pakasintahan niya na ito. You're back to being childish again. Nakangiting wika ni Mason pagkatapos sinalikan ng tungki ng ilong ng kasintahan. Mahal mo naman ako kahit childish ako. Be! Parang batang ganti ni Desiree. That's right. I love your playful side. But I love your serious side even more. Especially when we're investigating the murder case. I love your sexy brain. And I love your sexy body, Sergeant. Hindi pa talong ganti ni Desiree. Parang may bumara sa lalamunan ni Mason. Tinitigan niya si Desiree at nagkasalubong ang kanilang paningin. Umawang ang labi ng dalaga dahil siguro nababasa nito ang matinding emosyon sa kanyang mga mata.
Ilang segundo lamang, tinawid nila ang distansya na namamagitan sa kanila at hinalikan ang nakaawang na labi ni Desiree. Sinalubong naman ng dalaga ang kanyang labi upang gumanti ng halik. Humaplos papunta sa batok ni Desiree ang isang kamay para mas mapalalim ang kanilang halikan. Pagkatapos ng kanilang halik, gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanilang mga labi. I can't get enough of you. Nahihiya namang nag-iwas ng tingin si Desiree. Tara na sa kampo. Baka kailangan ka na ulit dun. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita na nahuli na ang suspect sa mga nangyaring pagpatay sa bayan ng San Joaquin. Bumalik na rin sa trabaho si Desiree. At sa wakas, siyang naatasang i-cover ang balitang yon. Magandang gabi bayan. Sa wakas ay nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect sa pagpatay sa 2 dalaga at pananakit sa kaibigan ng mga namatay rito sa bayan ng San Joaquin. Ang suspect ay kinilala bilang si Ruben Sicat, isang tahu vendor. Siya ay agad inaresto ng mga pulis at kasalukuyang isinasailalim sa masusing investigasyon. Mula rito sa San Joaquin, ako si Desiree Vidal mula sa Lumina News, nag-uulat. Masayang tinapos ni Desiree ang kanyang trabaho nang makita ang bulto ni Mason na naghihintay sa kanya mula sa malayo. Nakasandal sa itim na kotse ang binata habang nasa magkabilang bulsa ng pantalon ang mga kamay nito. Maraming napapalingon sa binata ngunit ang atensyon nito ay nasa kanya lamang. Hi! Anong ginagawa mo dito? I am fetching my girlfriend. Saad naman ng binata at binigyan ng mabilis na halik sa labi ang dalaga bago pagbuksan ng pinto ng kotse. Ganito pala ang feeling kapag sinusundo ng boyfriend. Kinikilig na wika ni Desiree at niyakap mula sa gilid ang binata. Napatawa na lamang si Mason at iginiya siya papasok sa loob. Agad niyang sinuot ang seatbelt sa kasintahan pagkatapos ay muling siniil ng halik ang labi nito. Do you have any errands today? I want to spend all my time with you. Let's go on a date. Anang binata na puno ng lambing. Nangingiti namang tumango ang dalaga. My time is all yours, Sergeant. Mabilis na naging takbo ng oras. Ang mga araw naging linggo, ang linggo ay naging buwan. Hanggang ang buwan ay naging taon. 3 taon nang nakakalipas mula nang maging magkasintahan sina Mason at Desiree. Hindi naging madali ang mga nakalipas na taon. Sa isang relasyon hindi naman puro kilig at saya lang. Maraming problema ang sumubok sa kanilang pagsasamahan at pagmamahalan. May mga pagkakataon na nag-aaway sila dahil sa selos, sa kakulangan ng oras dahil sa trabaho, at sa ibang bagay pa ngunit nalampasan nila yung lahat. Komunikasyon, tiwala at pagmamahal. Yun ang nagpatibay sa kanilang relasyon. Sa dami na napagdaanan nila, ni minsan, hindi sumagi sa kanilang isipan ang maghiwalay. Tuwing may away at tampuhan, gumagawa sila ng paraan para mapag-usapan ito. Handa silang makinig sa mga hinaing ng bawat isa at pagkatapos aayusin nila ito. Yun ang susi sa matibay nilang pagsasamahan at mas nagpatibay pa yon matapos silang maikasal. Habang naglalakad si Mason at Desiree sa gilid ng lawa, naramdaman ni Desiree ang init ng palad ni Mason. Isang tahimik na sandali, ngunit nagsasaya ang kanilang mga puso. Tinitigan ni Mason si Desiree at sa kanyang mga mata, nakikita niya ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban sa araw-araw. Love, from being my sidekick to my girlfriend and now being my wife. Alam mo ba, Des? I never imagined that the woman who always teased me at campo would become the reason for every beat of my heart and the woman I will spend my lifetime with. Natawa si Desiree. Isang tawa na tila musika sa pandinig ni Mason. Ikaw rin, Sergeant ko. Hindi ko alam na ikaw pala talaga makakatuluyan ko. Sino mag-aakala na ang lalaking palagi akong sinusungitan ay siya palang magiging asawa ko? At sobrang thoughtful pa. Hinila ni Mason si Desiree palapit sa kanya para sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman nila ang init ng bawat isa sa kabila ng malamig na simoy ng hangin. Love, you'll always be my strength, my inspiration, and my home. Napatigil si Desiree at tinitigan ang mukha ni Mason na punong-puno ng pagmamahal. Mason, from being your sidekick to your girlfriend, then your wife, and now
I will embrace the new role in your life, the mother of your child. Namilog ang mga mata ni Mason. Tila hindi makapaniwala sa narinig. What do you mean? Am I going to be a father? Des, totoo ba yan? Tumango si Desiree. Namumuo ang luha sa mga mata dahil sa labis na kaligayahan. Yes, Mason. I am pregnant. Magiging magulang na tayo. Niyakap ni Mason ang asawa. Kapwa sila umiyak sa labis na kasiyahan. Thank you. Thank you, love. I will take care of you and our child. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Mahal na mahal din kita, Sergeant. Tugon ni Desiree at sa ilalim ng ilaw ng mga bituin sa kalangitan, muli nilang pinagsaluhan ang isang matamis na halik. Tanda na handa na sila sa panibagong yugto ng kanilang buhay, ang maging magulang at maging isang masayang pamilya. The End.